Hi guys, shoutout po sa inyo lahat. Ito po ang paborito nyo reactor, nag-iisang Marzano TV 2.0 at i-react po natin itong video ni Kuya Mel. May pamagat, Kalingap Edu, may matinding pasabog para kay Wypil. Teka, matinding pasabog. Ay, ano kaya pasabog to? Oo, siguro itong pasabog na to ay puputok sa pagmumuka ng mga basher ng EDSI. At alam naman natin, no, ilang kembot na lang magbe-birthday na si Beyonce. Ang magandang si Beyonce. At syempre bago tayo magsimula guys, gusto mo nang i-shoutout lahat ng mga viewers natin. At syempre mga solid subscribers natin dito sa ating YouTube channel. Sa mga followers natin dyan, shoutout po sa lahat ng mga Team Blue. No, shoutout po sa lahat ng pag-support nila sa akin at talaga yung nakasupport sa akin. Sa mga solid natin dyan, salamat po. At syempre sa lahat naman nagmamahal dito sa Kalingap, no? Shoutout po sa inyo lahat guys, mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila. At syempre shoutout din po natin ang lahat ng mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo. At syempre ang lahat ng Kalingap partners and reactors sa pangunan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, at syempre ang direktor na nagpapaviral na nag-iisang Kalingap Rob. At siguro hindi ko napapatigalan at huwag nyo alimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And please subscribe guys at panoorin natin to kay Kalingap Edu. Yung mga issue ngayon na kumakalat Nagyomanoy sa mga lab team, pero hindi natin itatakil yun, kundi yung kukunin ko lang yung iyong personal opinion regarding dito. Yan, kung sakali ba tanggalin ang lab team ni Kalingap Rob, diretso. Kung sakali lang naman, Walang ano, tama lang yan. yung bang gusto mong mangyari sa lab team ninyo ay ipopurso mo pa rin ba kahit na wala na yung lab team? Hindi ko sinasabing mawawala yung lab team kung sakali lang naman. If ever lang naman, di ba? Kung matutuloy, relax lang. Na mawala. So, ayan, intense agad ang first question Sinagad ka agad, Papa Eds. Unang tanong, sagad. Yung mga tanong, ayun naman gusto kong tanong, wala pa ligoy-ligoy. Hindi na pinapahaba pa, di ba? Di ba guys? Tutuloy natin. So, kung ano, yung kumawala, yung stop na ni Kalingap Rob, syempre, diretso pa lang tayo sa ating, sa ating ginagawang paglingap, kaya syempre tawag dito, ang tawag nga doon, mga English sa Parang kinakabahan ka. Kaya English yun sa pag pursue sa pag-asikaso kay Beyonce, pag-support every sa bawat lakad niya kung kailan. Alam mo, teka lang, puputulin natin Alam mo, tuwa ko dito yung sinabi ni Papa S na pag-asikaso. Di ba? Doon lang mapapaisip ka di ba? Ba't asikaso? Di ba? Doon pala sa word na yun, may kakaiba doon. Sa tingin nyo guys, anong kakaiba doon? Mga English sa Parang kinakabahan ka. Kaya English yun sa Alin? pag pursue sa pag-asikaso kay Beyonce, taking care to your wifey, no? pag-support every sa bawat lakad niya kung kailangan niya tayo. Diba sabi niya sa bawat lakad sa bawat lakad. Hindi niya sinabing sa lakad, sa kanyang mga lakad. Diba ibig sabihin sa bawat lakad, ibig sabihin kahit saan yan, nandun si Papa is mag-aasikaso siya kay wifey. Diba durog na naman mga basher dito Yung damdamin. Damdamin! Pwede
naman kung ano, kung di man nakakasira sa kanyang mga pag-aaral, why not? Oo naman. So ibig sabihin na talagang pagpupursige mo Oo. yung nararamdaman mo para sa kanya kahit wala na yung love team. Oo naman. Teka, Papa Eds, ibig sabihin may nararamdaman ka talaga kay Beyonce. Iyak na naman ng mga basher mo nito. Lintik yun, ha? Ito guys, ha, what if mawawala yung love team? Sinabi ni Papa Eds, itutuloy niya yung kanyang nararamdaman. Yung pa lang guys, durog na yung mga basher. Itong interview na to, 3 minutes, tapos na usapan. Pero tuloy natin para malubos ang natin, kaligayahan na. Tuloy natin. Hindi naman to ako, antabay lang naman ako, di naman ako masyadong tawag dito, di ko man siya pinipressure. Yun, tama yun. Ano lang ako, nakaalalay lang So sa kanya. parang yung sinasabi mo, time will tell. Oo naman, time will tell. Yan. Kung ano talaga yung maging resulta, meron o wala mang love team, kung nandiyan dyan pa rin siya sa puso mo, Oo. itutuloy mo pa rin kung ano yung Kung nararamdaman mo. mapili tayo, ako naman, maalaga naman ako Oh, di ba? Totoo naman maalaga si Papa Eds eh. sa mga friends ko, syempre especially sa ating mga kagaya ni Beyonce, sa ating partner. At alam naman niya ng mga alam niya ng mga beneficiary ko, yan, kasama niya ngayon, paano tayo caring sa ating YT na. Hindi, isang magandang tanong, intact pa rin ba yung nararamdaman mo para sa kanya? Kung intact, Mahirap na. oh, di ba? Maganda yung tanong doon, ha? Kung intact pa ba yung kanyang nararamdaman para kay Beyonce? Ang sagot ni Papa is, ang hirap ng tanong na yun, ha? Baka siya nahirapan kasi, pag-iisipan niya lang maigi yung sasagot niya. Kasi kung alam mo kung wala siya nararamdaman, napakadali lang ng sagot nun, eh. Pero siya talagang talagang pinag-isipan ni Papa is, di ba? Lupit, di ba? Hindi, isang magandang tanong, intact pa rin ba yung nararamdaman mo para sa kanya? Oh, sumagot ka, Papa Eds! Oh, sumagot ka! Mahirap medyo kasi, medyo ngayon busy siya kaya Oh, mahirap din siya magilapin. Pero ayun, gumagawa na ako ng paraan para medyo Kita kayo, magkausap kayo, magkasama kayo. Sabi mo na ako sa boarding para pag-abot ng mga Kung anong anik-anik. mga kailangan pagkain or something. Wow. grabe talaga tong si Habi. Biri mo, sa bawat lakad, inaasikaso niya si Beyonce. Bawat lakad. Tapos, napunta siya sa boarding house. Tama ba? Ulitin natin, ha? Magkamali ako, ha? So, napunta pa siya, tapos nagdadala siya. May dinadala siya. Ulitin natin. Medyo Kita kayo, magkausap kayo, magkasama kayo. sabi mo na ako sa boarding para pag-abot Sa boarding, nagpupunta daw siya para mag-abot-abot ng anik-anik. ng mga Kung anong anik-anik. mga kailangan Yan. Mga kailangan daw. Hindi naman anik-anik. Kasi anik-anik parang yun yung mga yung di naman importanteng bagay. Pero sinabi naman ni Papa Eds, yung mga importanteng bagay ang dinadala niya. Kung baga pupunta siya doon, may sense. Tuloy natin. or something. Wow, ang sweet naman. So talagang yung bugso ng damdamin mo ay hindi na mawawala. Oo naman. Hindi mo hindi natin malalaman na hindi mawawala eh. Sa bagay. Basta hindi pa tayo hanggat may laban pa. Oo. Laban lang. Laban lang. Oh. Yan, handa ka talagang maghintay. At hihintay tayo hanggat pwede pa. Maghihintay tayo hanggat pwede pa. Talagang may ito yung lalaki. Talagang ready maghintay, di ba? Tsaka ayaw naman totoo lang naman kasi minsan may mga bagay hindi natin control, no? Tama si Papa S, hanggat may laban pa, lalaban tayo.
Di ba? Tama siya dun, guys. Hindi niya pinapangunahan yung yung mangyayari sa future. Yun ang tamang mindset. At sabi niya, syempre tuloy pa rin ang laban hangga't may laban, di ba? Grabe. Maghihintay tayo hanggat pwede pa. Oo. So, ibig sabihin, hindi ka magsasawa, nandiyan ka lang palagi, anytime na kailangan ka niya, anytime na meron kang time para puntahan siya, pupuntahan mo talaga. Oo. Grabe. So, ibig sabihin, ganyan mo kamahal si wifey. Naman. Siyempre naman. Agoy! Ginoo ko, shout out! Sa mga EDSenians dyan, narinig nyo po mga kalingap. So ngayon, doon sa mga issues ngayon na lumalabas, ikaw ba personal, apektado ka pa? Hindi. Kasi normal lang yung ganyan. Dami naman ang gumawa sa amin ng ganyan. Sana yun si Papa Eds. Mapasikat man o hindi na vlogger. Wala na, hindi na ako nakakaramdam ng kasi hindi naman mahalaga yung opinion nila Ang ganda. Ganda yung sinabi niya. Kumbaga parang si Papa Eds, immune na siya, immune, 'di ba? Para pag may sakit ka, 'di ba? Kahit may mga virus siya sa paligid, pag immune ka na, hindi ka tinatablan ng sakit. Kahit yung katabi mo uubo, dumadak-dak na ganun. Pero ikaw, kahit dahil malakas ang katawan mo, malakas yung immune system mo, so kahit may mga virus, hindi ka maapektuhan. Yung parang ganun yung sinasabi ni Papa Eds, parang immune na sila sa mga vlogger na naninira sa kalingap, no? Mapamalit na vlogger o sikat na vlogger. So parang ganun. So immune na siya. So sanay na sila. So kumbaga naranasan ko na yan eh. Kumbaga passing by na lang yan. Issue ngayon, later on matatapos din. Diba? At alam naman nila na karamihan naman halos lahat, guys. Halos lahat na nag-YouTube. As long as may camera yung mukha mo, tapos nag-upload ka, o kaya nagla-live ka, habol po pa rin ng views. Aamin lang iba, wag lang maging ipokrito. Iba kasi ipokrito eh. Lahat ng mga nagko-content, syempre views na hanap niyan. Kahit yung mga ang dating is parang investigatory, yung nagko-question, nagki-criticize. Ang habol lang yan, views, totoo lang. Kaya tama si Papa is doon, parang wag tayong mag-alala, no? Lang yan, talagang kino-content sila para siraan. Siyempre, kailangan ng views no? Pero tama si Papa is na-immune na sila, sanay na siya. Sana. Yung ginagawa mo, nasa tingin mong tama, oo. Kung kung siguro si Lara ba maapektuhan ako. Kasi maapektuhan ako. Diba? Taong mahalaga lang makakapekto sa akin, hindi mga ibang tao na Nagulat ako dun, Sino yung mga taong mahalaga sa kanya? Ang binanggit niya si Kalinga Prab. Binanggit niya si Beyonce. Lintika Choco Powder. Gumawa pa kayo ng AI generated mga tanga. Ayusin nyo Lintik kayo, iba-iba lalaki yung pinapahalig nyo kay Beyonce. Yung mga di ba nakapanood ng reaction video, panoorin niyo po guys about dun sa yun Kasi alam mo nakakaawa, alam nyo, kailangan itapik natin yung about sa AI kasi yung mga bata-bata, alam nila paano makadetect ng AI degeneration, pero generated na AI effects. Pero ang problema yung mga matatanda, sila yung nakakaawa. Sila yung higit na dapat nating bigyan ng information about sa mga AI. Kasi napapaniwala sila. Yung lalo mga matatanda, syempre matatanda yan Hindi naman sila techie, no? Hindi naman nila alam yung mga AI nung araw wala yang ganyan Ngayon meron na, di ba? Kahit nga yung picture ng patay mo kamag-anak, pwede mong paggalawin, pwede mong pasayawin Ganun na yung mga AI ngayon, napaka-advanced. wala naman sa buhay kong parte. So, ibig sabihin, hindi mo binibigyan ng importansya yung mga taong nagsasabi ng kung ano-ano na kasamaan or kung ano-anong kasiraan sa mga ginagawa ninyo ni Beyonce sa inyong love team o sa kung ano man yung meron kayo, di ba? Kasi kahit mo susundin yun, kung yung taong yun ay ang gusto lang naman sirain ka, parang pinagbigyan mo lang sila sa gusto nila lahat. Di ba? Tama si Papa Eds
Hindi mo dapat pansinin yan kasi pag pinansin mo, sinunod mo yung gusto ng mga yon, nagpatalo ka. Tsaka yung habol ng mga yan talaga, views lang yan. Maniwala ka, huwag kayo maniwala na para sa prinsipyo, huwag kayo maniwala dyan. Para sa prinsipyo, huwag mo i-monetize, tanga. Paniniwalaan kita. Yan, ibig sabihin, dahil sa prinsipyo, huwag nyo akong anuhin. Huwag nyo paandarin. Views lang habol nyo. Hindi kayo. Diba, kung gusto mong talagang may hangarin ka, magpulis ka. Lumabas ka wag sa social media. Doon ka sa andaming, lumabas ka sa kalsada. Maraming pwedeng tulungan doon, maraming dapat punahin. Diba? Ba't nasa social media ka? Gusto mo nang kumita. Okay, yung Kung yung taong yun ay ang gusto lang naman sirain ka, hindi Tsaka wala ambag. pinagbigyan mo lang sila sa gusto nila. Oo. Tama. Parang saka dito. Wala naman silang alam sa mga Sa mga nangyayari. Oo. dito eh. Tama. Tama. Bakit ba sila makikialam sa atin pa dito? Tama. Oo. Yun mo yung purpose nila eh. Manira lang. Manira. Tsaka si Papa Eds talagang tumutulong talaga to, guys. Totoo lang, si Papa Eds, believe ako dyan. Kasi alam mo, si Papa Eds, kaya ako believe din, isa sa mga kinabibilibong. Siyempre, believe tayo kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab. At isa sa mga na-believe tayo kay Papa Eds. Si Papa Eds, totoo lang, guys, minsan, meron dyan magbibigay, pag para sa kanya, hindi niya tinatanggap. Ang tinatanggap niya, pag kunwari, ibibigay para sa beneficiary, tinatanggap niya. Kapag may nag-i-sponsor, yun ang pagkakaalam ko. Pero pag yung para sa sarili niya, hindi niya kukunin yun, Pero pag para sa beneficiary niya, tatanggapin niya. Kaya nga minsan yung palipad, syempre palipad tatanggapin niya. Naka-YouTube yun eh. Nasa kanya na yun, paano niya gagamitin yung pera. So, ganun si Papa S. At the same time, kapag yan nagla-live, most of the time talagang puro ang topic niya is about dun sa kanyang beneficiary. So, nakakatuwa, di ba? Nakaka-inspired din si Papa S. Kaya, bilib na bilib ako sa taong to. Yun talaga yung content nila. Oo. Hayaan nila natin sila sa gusto nila. Kung yun talaga sila kanila, yun lang ang pakay nila. Para sila masawa. Ang papakitaan lang natin sila ng Ang kabutihan. Oo, tama. Lalo silang mas mainis. Oo. Tama yun. That's the best revenge. Pakita mo ng kabutihan. Tama yun. Kasi mas maganda kung hindi mo sila pansinin, di ba? Oo. Talaga, pagka naging successful ka talaga, dadami ang fans mo. Siyempre, dadami din ang mga shares mo. Normal lang yun. So, Yun yung equation eh. That's reality. Pag sumikat ka, mataas yung basher mo. Diba? Alam mo, totoo lang, dapat to yung advice ni Papa S talaga ma-promote to. Kasi ganda ng advice niya eh. Yun ang katotohanan. Kapag sumikat ka, marami ka rin basher. Hindi na pa pwede sisikat ka, wala kang basher. Kalokohan yun eh. Tuloy natin. at di ba nakakapagtaka, kung sino pa yung mga gumagawa ng mabuti at nakakapagpasaya sa tao, ayun pa yung binabatikos at ikinikriticize ng mga Tama. mga bulaang propeta. Talaga eh. Wala talaga tayo Bula ang propete. Oo, parang bula ang content creator, magagawa. Normal na yun eh. Na Oo. hindi mo talaga lahat mapapasaya. Ako naman, totoo lang guys, in Paris naman. Ako okay din yung may nagkikriticize sa'yo. You know why? Kasi check and balance. Totoo lang. Parang sa gobyerno, minsan kailangan silang punahin, i-criticize para check and balance. Para sana okay lang naman eh. Kaya lang iba kasi, ang masakit lang dito sa social media, hindi check and balance ang ginagawa eh. Nang babalahura. Babalahurain ka. Kumbaga, about lang dapat sa issue, ang gagawin sa'yo, babalahurain ka. Minsan yung mismong ginagawa mo na hindi naman kasali sa usapan, dinadamay. Even yung pagkatao mo, idadamay. Yun yung hindi maganda sa iba. Nang babalahura. Hindi na sila nag-check and balance. Sabi nila, check and balance yung ginagawa nila, pero totoo, nang babalahura sila. Lalo na yung, di ba, yung Pedring, sabi ng mga viewers ko, sinabi ang bulok daw ipin ni Beyonce. Ganong klase content creator, papanoorin nyo, paniniwalaan nyo. Ilbis na ang tinatopic issue, ang tinatopic ay paninira sa kapwa,
At ang masakit, minor pa ang sinisiraan ng tanga. So, yung mga ganong tao, hindi ako naniniwala ano yun. At saka hindi dapat yung sinusuportahan, saka pinapanood. No, sisikat lang yun. Hindi mo lahat makukumbinsi sa mga gusto mo sa buhay or sa mga ideya mo. Oo, tama. At may mga tao talaga na tayo na makakasalamuhan na hindi talaga maintindihan yung ginagawa natin kahit mabuti yung sa kapwa natin sa ibang side. Iba pa rin yun. Iba yung tumatakbo sa utak nila. Akala nila simple lang yung ginagawa natin dito. At akala nila basta tumulong ay lahat pabor sa atin. Kaya nga. Iba pa, wala na silang makita ang iba. Yun lang nakikita nila sa sa camera lang. Oo. Hindi nila alam yung nasa likod nun, kung gaano ka. Diba? Ngayon nga puputulin si Papa Eds tama yun hindi nila, nakikita nila yung sa camera, pero yung sa likod ng camera, hindi nila nakikita. Siyempre, hindi mo alam paano. Isipin nyo guys, ako nga, minsan nakikita naman natin, no? Yung pagpunta lang sa isang beneficiary, isipin mo na lang kung gaano kahirap yung pupuntahan nila. Maputik, minsan may mga aso pa. Hindi pa natin nakita iba pang mga ginagawa nila. So, marami yung mga behind the scene na sinasabi. Yun ang hindi nakikita ng ibang mga nagkikriticize, no? Tama si Papa is doon. Sa atin, Kaya nga. Iba pa, wala na silang makita ang iba. Yun lang nakikita nila sa camera lang. Oo. Hindi nila alam yung nasa likod nun, kung gaano kahirap yung lahat ng ginagawa natin sa sakripisyo. Oo, yun yung lagi ko sinasabi na yung nakikita nyo lang, yung kinikriticize nyo, pero yung ginagawa namin, yung sakripisyo, yung effort, hindi nyo yan nakikita. Diba? Kasi nakaupo lang kayo Diba? One-sided kasi ang nila pagbabash. Oo. Hindi nila nakikita yung buong kabuuan. Yung simulat sa pool na wala kaming walang fans masyado, walang sponsor na masyado. Bakit wala kayo nung ganung panahon na i-criticize kami kung kailang sikat na kami ngayon? Diba? Tama yun Tutuloy lang muna natin guys, pasasya na po Tama yun Tignan mo, karamihan sa nagkikriticize, ang kinikriticize sa mga sikat. Hinahamon ko nga sila baka hindi nyo makriticize yung mga tandaan nyo guys maraming charity vlogger, konti ang followers, konti ang sponsor. Talagang nagsisimula pa lang, panoorin sa YouTube tsaka sa Facebook, marami. Pero ang tanong ko, same lang naman yung ginagawa nila Papa Eds tsaka nung mga baguhan na mga maliliit na charity vlogger. Ang tanong ko, bakit hindi nila mapuna yung maliliit na charity vlogger? Halos parehas lang din naman ginagawa. Bakit sikat yung pinupunan nila? Kasi meron views sa sikat. Hindi ka mamumuna ng lang maliit yung channel. Hindi nila gagawin yun. Promise, hindi nila gagawin yun. Kasi kung talagang habol nila to give information, tapos mag-criticize ng may purpose, hindi Ang dapat ang i-criticize din nila yung mga maliliit na vlogger, pero hindi nila ginagawa kasi walang views, walang manonood. Ganun po ang katotohanan nun. Pero hindi nila aaminin yun, syempre. Sasabihin nila, syempre, ganito ganyan. Palusot lang yun. Pero tama si Papa is doon. Yun ang mahirap, yung panahon na nagsisimula sila. No? Hindi naman nakita ng iba yun nakikita lang nila yung sa video. So, madaling mag-criticize pero mahirap patunayan. Natural, dumadami supporters, natural, tataas talaga yung engagement ng mga viewers nila. At sa pagtaas nila, syempre kay Papa talagang gaganda din naman yung channel nila. Syempre, pag maganda channel nila, kikita sila. Ganun talaga ang takbo, ganun ang prinsipyo ni YouTube Di ba? So anyway, tuloy na natin to. Kaya at the same time, isa pa pala, sorry po, is content sila charity vlogger. Syempre, ang content nila, pagtulong. Di ba? Ganun yun Walang sponsor na masyado. Bakit wala kayo nung ganung panahon na i-criticize kami kung kailang sikat na kami ngayon? Saka kayo biglang susunod. Kasi may mapapakinabangan kasi. Yun siguro ang purpose nila Kinabang kami sa kanila.
at least nakatulong pa kami sa ibang tao. Magpasalamat na lang kayo siguro pagkatapos ng mag-vlog or Oo, tama. Meron kayong mga viewers, meron kayong Oo. subscribers, di ba? Oo. Baka nagka-sponsor pa kayo. yung mga ibang content creator na mababash lang, yung ibang mga yung mga feeling na supporters na hanap ng rin. Baka Naghahanap Yung mga ayan, yung mga supporters din ha. At least alam mo, totoo kay Papa Eds, real talk to totoo to. No, ito ulitin natin. yung mga feeling na supporters na hanap ng rin. Feeling supporters, iyon yung mga feeling supporters na naghahanap ng mali ni Papa Ed sa ni Beyonce. Akala mo supporter, hindi pala. Nanggugulo lang. Ayun, tama si Papa Ed dun Feeling supporter, pero nanggugulo. Ayun yung sinasabi niya Hindi niya lang mabanggit ang diretso. Isa pa. Ulit natin. Yung mga feeling na supporters na hanap ng rin. Baka Naghahanap lang ng butas, para meron na may criticize. Diba? Tapos ikaw content. Ganun yun para may makuhalan din sila. So, iba tayo, no? Pag-usapan naman natin ngayon, yung kamusta na kayo ni wifey? Ay, buti naman na bago din ang tanong. Okay naman po, wala namang dati lang, yun naman Masaya naman. Masaya. Ayan, wala bang pasabog na kung ano man. Hindi ko wala. Kasi pag nakikita ko kayo sa Velvet Box, grabe. Nakinikilig yung puwet ko ay. Grabe na lang. Pati pet kinikilig Grabe si Kuya Mel Supportan pa si Kuya Mel Wala? Kuya Mel. Oo lagi ako nanonood nun sa Velvet Box Wala naman, so lang, dati lang rin naman ang ating samahan. Sweet pa rin. Oo naman. Like, Pagka kulang kami sa isa't isa, Ay, walang ilangan. as in, walang ilangan. Di syempre. Walang ilangan. Ibig sabihin, malalim na yung relasyon nila. Kasi guys, di ko mabanggit Kasi alam mo naman, may mga issue, di ba? May mga loko-loko Baka sabihin, the biggest groomer. Kaya nagigis nyo ako guys Pero yun na lang, ang masasabi ko lang, di ba? Yung para sabihin ni Papa Eds to, may malalim na yung relasyon. Ulitin natin. Pagka kulang kami sa isa't isa, walang ilangan. Di ba? Walang ilangan. Di ba? Tuloy natin. as is na kayo, no? As is na kayo at saka palagay na yung loob nyo sa isa't isa. Oo. Saka yung kumbaga ba alam niyo yung limitations niyo sa bawat isa, Yeah! yung Oo. respeto niyo sa bawat Yes! isa. So, ayan, maraming salamat yan. Sana wag magbago yung pagtitinginan yung dalawa. Sabi ko nga, 'di ba, magnininong ako diyan. Hoy! Hindi ko alam kung saan ako magnininong, basta magnininong ako diyan. Magnininong, okay yan. Ano masasabi mo sa mga patuloy na tumatangkilik at nagsusuporta sa inyong love team? Siyempre, salamat po sa lahat ng mga supporters natin dyan since day 1 ng EDSI at iba pa. Grabe po, no? Tumagal tayo nito, magdadalawang taon na tayo. Purihin mo yun, 2 taon na pala. Ang bilis lang, grabe na miss ko yung mga team baliw. Yung mga baliw ng mga EDSI Sa tambalang ito, siyempre, hindi ko po masasabing magiging ganito kung successful kung siyempre, wala yung suporta nyo, wala si PLC, at maraming salamat po. At yan, siyempre, bilang ganti po, ito po mas bibigyan pa kayo ng mas marami pang masasayang episode. At kaya po siyempre, sana po ay magpatuloy pa yung ating samahan hanggang tumagal pa. Masasabi mo ba yung tandem yung dalawa yung inyong chemistry or yung pagiging love team ninyo ay blessing from God? Oo naman. At dahil sa kanya, sa samahan namin na ginawa ni Kalingap Rap sa NC, ay siyempre yung aking marami akong na-purchase, na i-invest sa sarili ko sa
yung After mga, personal. yung mga gamit ko, yung mga kotse ko, yung mga ano pa, Yan na. mga lupain ko na binili. Nung day one ba, ini-expect mo ba na ganito ka kayong magiging ka-popular sa social media? Hindi. Kasi syempre ilang beses na love team. Hindi ko alam. Nung una, hindi ko alam. Kasi gada may nadadagdag na supporters. Yung una, syempre, kasi nasakto lang. Tapos yung kay Reyna, kay Erika. Ito pala yun. Ulitin natin guys Kasi di ba sabi ni Papa is nagkaroon siya ng ibang lab team. Tingnan natin. May nadadagdag na supporters. Yung una, syempre, kasi nasakto lang. Tapos yung kay Reyna, kay Erika. Okay. Kada taon, syempre, iba-ibang partner natin. May dumadagdag na supporter. Hindi naman ganun kadami. Pero nakakatulong. So, Pero dito, gaya nitong sa EDC, Oo. gawa nung siguro sobrang tagal na. Oo. Madami na rin sa mga sa atin, mga fans na tumangkilig. At saka, So, ibig sabihin, mas maraming, ito guys, Papa, sorry. So, ibig sabihin, mas maraming sponsor ngayon, maraming supporter sa EDC. Marino yung guys, for the record, sinabi ni Papa Eds, baka sabi nyo, ibig sabihin, sa EDC talaga, dumami yung kanyang sponsor at mga supporters. Ayun nga, sabi niya siguro, ito nga, kasi totoo lang, ito yung tumagal, di ba? So, tuloy natin. At saka, ito yung pinakamatagal mong love team, ano? Ito talaga kasi karaniwan yung love team na pinakamatagal ko dati kay hindi man love team kay Reyna sa tambalan lang sa Tambalan. mga Okay, Rina, hindi daw love team. Okay, malinaw? Tandem lang parang yun. Parang kasi, yung isa pa yun, di ba? Ayan guys, malinaw yung kay Rina, hindi love team yun Tandem lang, parang lang yung kuya lang, di ba? Kuya figure si Papa Eds doon So, hindi yun love team, okay? Tuloy na tayo. Parang ano yun parang binigyan ng ibang meaning din yung mga nakikriticize Ibang gusto ng mga fans na masyado sila yun. Pero So, ibig sabihin, mga fans lang talaga may gusto. Parang pinag-love team lang talaga sila. Pero ang totoo pala, hindi ulang love team talaga doon. Tuloy natin. Malinaw yan guys Yung kay Rina, hindi love team yun tagal din yung kay Reyna, halos mag-isang taon din yun. Isang taon. Ito pinakamatagal, mga isang taon at kalahati na kami. Pero still going strong. So, at yun dahil doon, marami akong natulungan din, siyempre. Ayun nga, nakikita ko nga sa mga vlog mo. Kasi nakasubaybay din ako sa iyo sa mga pagcha-charity mo, bilib nga ako sa iyo. Kahit ikaw lang mag-isa, talagang lumalakad ka, nakamotor ka lang, lumalakad ka talaga. Nung nagpunta ako sa isang lugar, ay galing na dito si Kalingap Edu. Kilalang kilala ka dyan sa Mituaka, sa may yung papasok, yung sa may papunta San Pascual, sa San Pascual. Kita mo yan ba guys? Kilalang kilala ka. Kaya lang guys, kita mo yan Natutuwa kay Papa Eds siya lang mag-isa, nagbablog siya. Siya lang mag-isa, di ba? Nag-i-scout siya. So, dito mo yun ba? Nakikita yun ng mga kritiko. Hindi naman nila sisilipin yun Di ba? Hindi nila alam yun. Pero ito yung charity vlogger, no? So, sabi ko, ibang klase talaga to si Edu. Oo. So, kaya nga, ako naman, nai-inspire ako, pag napapanood kita, nai-inspire ako, kahit na wala akong views, diretso lang ako sa paggawa ng mabuti, pagtulong sa paraan na kaya ko. Yeah, so, maraming salamat sa iyo, Papa Eds, na pinagbigyan mo ako sa interview. Ito sana maulit ulit, interviewin kita ulit dahil ito yung minsan hinahanap sa akin ng mga nag-note sa akin, yung pag-interview ko sa iyo. Saka alam mo, totoo lang, pag si Papa Eds ang kinontent mo, mayroong views Kumbaga, nakakatulong din siya sa mga kapwa content creator. Totoo lang guys, in fairness kay Papa Eds. No, kahit naman sa akin nakakatulong si Papa Eds, no? At alam mo 'yon, no? Si Papa Eds hindi siya nakakatulong sa mga beneficiary niya, even sa aming mga content creator nakakatulong siya. So, talagang alam mo 'yon, iba talaga si Papa Eds, napakabait ng taong to. Biriin mo nag-i-scout siya lang mag-isa, wala siyang kasama. So, minsan 'yun, kaya sabi nga sikat daw si Papa Eds sa lugar na 'yon, di ba? Yan, maraming salamat ulit sa iyo. Kay Biancy ba? Kay YP, wala ka bang i-message? Message ko ay sana ay sana ay pagbutihin mo sa iyong pag-aaral at siyempre yan ang pinaka maiaano natin sa iyo magiging
parang achievement, siyempre ng Kalingap. At yan, pagbutihin mo lang, magpakabait ka lang palagi. At para siyempre mas maging Matati. mas marami pa pang maging mangkilig sa iyo sa atin. At yan siyempre, kung may ka ba, may mga ibang may mga problems ka, siyempre andito lang kami. Nice. Oy, At support lang lagi ako sa iyo. Ingat ka dyan palagi. walang iwanan. Siyempre. Ayan. Parang gusto pa sabihin ni Papets, I love you. Joke lang guys ha. Siyempre alam mo naman bawal pa. Baka kasi may mga umiyak eh. Bibitawan na ni Papa Ed sana kaso pinigilan niya. Ayan. Maraming salamat, Papa Etienne. Thank you very much. Yun. So anyway guys, sana nag-enjoy kayo. Baka hindi kayo nag-enjoy ha. Ako nag-enjoy ako. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos ha. At sana na may natutunan ba kayo? Baka wala kayo natutunan, no? 'Di ba? Kung may natutunan kayo, mag-react kayo at maglagay kayo ng comments. Mag-iwan kayo ng comment section po sa baba. At the same time guys, in-encourage ko po kayo na mag-like, comment, and subscribe. At pwede rin po kayo magpa-member sa aking YouTube channel kung gusto niyo po akong supportahan. Yung mga solid sa akin dyan, baka naman. Yan, di ba no? Meron tayong special Gold Mars and Platinum Mars member. And thanks so much sa mga mga members. At ako masasabi ko lang guys, talagang isa sa mga charity vlogger na hinanga ko si Papa Eds. At natutuwa lang din ako talagang yung samahan nila o relasyon nila ni Beyonce talagang malalim. Para sa akin, malalim 'yon. And matalino si Papa Eds talaga. Totoo lang. At sanay na siya. Kumbaga sa tagal niya sa Kalingap, no, sanay na siya sa mga pangyaring ganyan. Yung mga nagki-criticize. Pero totoo lang, yung mga nagki-criticize, mas maganda po kung napansinin. Focus na lang po tayo dito sa Team Kalingap. Yun ang masasabi ko. So anyway guys, kung minasabi po o mali, correct nyo po ako. Pero syempre, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At mag-comment po kayo. Anyway guys, this is Marzano again. At samahan nyo ulit ako guys sa aking next video reaction. And to God be the glory guys. Paalam po. Bye-bye.